The hit motorcycle online reality show is finally here in the Philippines, gathering 10 of the most fearless Rouser riders around the country. They will battle it out by surpassing extreme stunts that require toughness, both physically and mentally. If a rider fails to complete a challenge, he will be eliminated. If a rider is voted out by his team members, he will be eliminated. But if they succeed, they can win 100,000 pesos and a brand new Rouser NS160. This is... Good morning, riders, and welcome to the first ever motorcycle online reality show in the country. Welcome to Rouser Dare Venture Philippines. Last March 6, we opened the doors for the Rouser Dare Venture Philippines. And in 2 weeks, 2 linggo lang, over hundreds of these entries came in. Out of those hundreds, it was whittled down to 30 by our judges. And now, sasamahan tayo ng ating kaibigan na si Talia as she surprises 2 of our riders who qualified for the preliminary round. Good morning, riders! Today pupuntahan natin ang 2 auditionees na napiling mapasama sa preliminary competition. Tara, samahan niyo ako! Ate! Sorry sa istorbo. Saan yung China Astor Street? China Astor Street. Diretso ka lang, tapos kaliwa. Sige, salamat! So finally, nahanap na natin ang bahay ng ating unang finalist na napiling mapasama sa preliminary competition on March 23, 2019. So tara, samahan niyo ako! Tao po! Magandang araw po! Andyan po ba si Mr. Teddy Lorca? Nandito si We're from Rouser Dare Venture. Meron po kaming dalang magandang balita para sa kanya. Sige. Teddy, may bisita ka. Sa Rouser. Ayan, sir. Kayo ba si Mr. Teddy Lorca? Oo nga po. Ayan, sir. Balita namin, isa kayo sa mga nag-submit ng audition video for Rouser Dare Venture. Totoo ba yun? Actually, isa ako dun sa mga unang nagpasa ng form at saka nagpasa ng video dun sa planta sa Kawasaki. Mukhang gustong-gusto mo talaga, sir, mapasama sa Rouser Dare Venture, Sana. Ayan. At dahil dyan, sir, meron kaming dalang balita para sa'yo. So, ito ang resulta ng iyong audition for Rouser Dare Venture. So, ready ka na ba malaman, sir, kung anong resulta? Natin. Okay. Teka lang. Ma! Oh. Tignan mo to. Oh, okay. Pasok ka. Sabi ko sa'yo, papasok eh. Okay, so congratulations and we'll see you on March 23, 2019 sa MX Visaya Fairgrounds, Rizal, Taytay. So ano, sir? Ready na ba? Game? Pwede na. Pero kinakabahan. Pero kaya ko naman. Kaya ko naman to. Okay, see you! Hi mga riders! So ngayon naman, yung pangalawang audition natin na napili for the preliminary competition ang hanapin natin. Tara, samahan niyo ako! 1708. Dito! Magandang araw po! Kayo po ba si Miss Marjorie Andres? Yes po. Hi ma'am, meron kaming surpresa from Rouser Dare Venture. Okay po. Mapasok po kayo. Ay, sige. Salamat. Dito na lang po. Ito na lang. Okay. Wala po kasi kami sa pa. Okay. So, balita ko ma'am, isa ka sa mga nag-submit ng audition video for Rouser Dare Venture. Totoo ba yun? Yes, ma'am. So, kailan ka nag-submit ng audition entry? Last week po kasi, ma'am, nakita ko yung sa Rouser page. Tapos, yun, nung nakita kong ganyan, nag-video agad ako, nagbigay agad ako ng entry last week.
So, yun. So, decidido talaga magpasama si Ma'am no, sa Rouser Dare Venture. Yes, At dahil dyan, meron dalang sorpresa si Rouser Dare Venture sa'yo. So, ito ang resulta ng iyong audition Agad-agad. video. Agad-agad. Yes, yun na po. Okay. Buksan. Pwede na pong buksan. Sige ma'am, go! Uy, Ma'am! Congratulations! Thank you! So, congratulations ma'am. So, we'll see you on MX Visaya Fairgrounds Yes, for the ma'am. preliminary competition. Okay? Yes. See you. Super excited ako. Okay. Salamat, Talia, and congratulations, Marge and Teddy, for qualifying in the preliminary round. 28 other riders from different parts of the country qualified and took their chance of belonging to the final 10. May mga lumipad galing ng Cagayan de Oro, Davao, Leyte, at kung saan-saan pa. Meron din naman sa video entry pa lang, aba, nagpasikat na. Ako nga pala si Rocky Lozano Rol, 22 The 30 qualified riders were invited to pursue their dreams by undergoing a series of challenges at the MX Visaya Fairgrounds, Taytay, Rizal. Kaya halika at samahan natin sila. Narating na nga natin ang MX Visaya. Malawak, punong-puno ng ating event banners at syempre, it's got a very challenging landscape. Tiyak na mahihirapan ang ating mga riders. Kaya naman, tinanong namin ang iba sa kanila kung ano ang expectations nila for today. Ang in-expect ko po na challenge for today is super extreme po siya kasi po mga lalaki po yung mga kalaban ko. Tapos, nakita ko po dun sa likod po na may off-road po sila, kaya sobrang nakakalalaki po yung challenge na ito. Sobrang lalaki na naman yung muscle ko. I saw the challengers. They seem prepared. Well, I also prepared on this. I'm expecting also this day will be exciting, and I hope the come out will be a positive outcome. Sa nakikita ko po ngayon na medyo marami pong participants, tsaka medyo malaki po yung trucks. Medyo daring po itong event na ito para sa akin. Pero lahat po ng aking makakaya, susubukan ko pong gawin. Siyempre, sinimulan namin ang elimination ng sapat ang kinain ng mga riders. The Kawasaki Bajaj team made sure everyone is provided with food and of course, water. Sinundan naman ito ng briefing ng pinangunahan ng ating kaibigan na si Talia. Good morning, preliminary finalists! Good morning! Palakpakan po natin ang mga sarili natin at napapasok tayo sa preliminary. Matapos ang briefing ay sinigurado namin ang conditioning ng riders by doing basic warm-up exercises and stretching. Ang bawat isang rider ay may naka-assign na isang marshal to closely monitor their scoring and their physical condition. Lang matapos ang lahat ng preparation, handa na ang mga riders na sumabak sa challenges. First part of the challenge are the physical tests. Riders are expected to finish 20 push-ups and 20 sit-ups as fast as they can. Ang iba, sisiw para sa kanila ang basic physical exercises. Meron din naman sa simula pa lang ay the struggle is real. Matapos ang push-ups and sit-ups, diretso naman ang mga riders sa weight drag. Dito, kailangan ng riders na mahila at maiikot ang sandbag na 25 kilos ang bigat. After matapos ang weight drag, tire obstacle naman ang dapat harapin ng mga riders. Para sa challenge na ito, ang bawat isang rider ay kailangan makakompleto ng 2 rounds. Meron mga riders na takbong pogi lang sa challenge na ito. Easy-easy lang, dire-diretso lang sila. Meron din namang iba na ngamote sa round na ito, parang yata sapat ang kinain nila. Matapos ang tire obstacle, ang sunod nilang challenge ay ang military rope climb. Ako, unang tingin pa lang, mukhang dito na magkakatalong time difference. Impressive ang ating mga lady riders. Mabilis, maliksi, at mukhang desidido talaga silang manalo. Kamusta naman kaya ang ating boys? Ako boys, mukhang naunahan na tayo ng mga lady riders. Sa wakas, natapos na ang physical challenge part. Now let's move forward to the most interesting part of the challenge, the riding skills test. Dito masusubukan ang galing ng ating mga riders in terms of basic road challenges.
Dito rin ay susukatin natin ang kanilang ability to strategize when it comes to the different landscapes that MX Messiah offers. For the motorcycle challenge, we have the first obstacle, an uphill climb with a steep slope. Since ito ay matarik, may tendency na lumipad ang motor kung masyado kang mabilis. At kung masyado ka naman mabagal, may tendency na mabitin ang pag-akyat ng rider or pwede kang mag-slide back. Ito ay susundan naman ng motorcycle slalom. Ang slalom area ay dinesign na meron 6 feet distance sa isa't isa. Sinusukat nito ang ability ng rider to surpass the cones nang hindi ito natutumba or natatamaan. After ng slalom ay ang pagtawid sa 9 inches wooden plank challenge na may habang 20 feet. Riders are expected to cross the plank without falling off 6 inches of wood. This specific challenge measures the ability of our riders to balance. Mukhang madali, diba? Pero let's see if kakayanin ng ating riders ang challenge na ito. Matapos ang wooden plank challenge, ang sunod ay ang multi-slope challenge. Mababa, ngunit maraming slopes or humps ang kailangan tawirin ng ating mga riders. The slopes will help us see kung sino sa mga riders ang marunong mag-maximize ng kanilang weight for better riding efficiency sa kanilang motor. Bawat isang rider ay kailangan makakumpleto ng 3 laps bago tuluyan matapos ang round na ito. At syempre, lahat ng challenges na ito ay gagawin nila habang nasa ilalim ng init ng araw kasama ang sandamakmak na alikabok ng lupa. Pero hindi pa dito nagtatapos ang ating mga pagsubok. Matapos ang lahat ng physical and motorcycle challenges, diretso naman ang mga riders sa ating personality test and basic medical test. Ready na ba kayo mapanood ng ating mga riders? Let's go! Marami sa ating mga riders ang halos paliparin na ang kanilang mga rouser, and Bajaj definitely did not fail them. MX Messiah Fairgrounds certainly is a challenging field. Ang iba sa ating mga riders found it difficult to accomplish some of the challenges. But thank you to Rouser dahil kahit anong mangyari, tuloy ang laban. As they say, Rouser is power. Matapos ang very challenging riding tests, riders will then proceed to the personality test, where they answer a series of questions that determine the type of personality they have. Masayahin, matapang, mainitin ang ulo, pikon, ano kaya ang personality ng ating mga riders? Pagkatapos ng lahat ng stress, sinalang naman ng mga riders sa basic health test, kung saan ating inalam if they are prone to high blood pressure, increased heart rate, or insufficient oxygen flow. Despite all the challenges that they have gone through, okay na okay ang mga riders natin. First time kong na-experience dito yung mga off-roads and yung mga challenges nila, yung mga activities like push-ups, unexpected eh. Then yung sa rope, yun yung pinaka-nahirapan ako, military rope. Actually, super excited sa totoo lang kasi hindi ko po talaga akalain na makakaya ko siyang dalhin as a rouser, as a naked bike to test sa rough road like motocross. Sa akin naman, kung sakali ako manalo, siguro ikakapital ko sa aking negosyo kasi single mother ako. Actually, nung nalaman ko na may mga kakilala ko, unang inisip ko agad nakaaway ko ba to somewhere or kaibigan ko ba talaga? Pero nung nakita-kita na kami dito, nasantabi namin yung mga gusot-gusot. Siguro mas maganda tong Derventure, Rouser Derventure na pagbuklod-buklod kami. Natapos din ang araw, uuwi ang mga riders na may malaking katanungan. Sino-sino kaya ang pumasok sa Final 10? Abangan sa susunod na episode.